Okay, good afternoon ho sa inyong lahat mga ka-circle. Nandito naman ho tayo ulit upang pag-usapan yung, konting politics lang naman yung mga nangyayari sa ating gobyerno at sa mga current events 'no, dito sa ating bansa. Kung napapansin niyo mga ka-circle, eh, bihira ho tayong kumbaga, magsalita 'no or magbigay ng ating, opinion regarding sa politics. Kasi kung as much possible, iniiwasan natin magpahayag ng mga ganyan kasi alam naman natin na hindi naman lahat ng Pilipino, pare-pareho ng opinyon 'no. Gusto lang ho natin siguro magpahayag ngayon ng ating, saloobin sa nangyayari 'no. Kasi, sobra na po kasi talagang, masasabi ko na talaga na medyo magulo 'no. Merong mga anti at may mga pro. So, para sa ating mga Pilipino lalo na sa mga kababayan diyan sa abroad 'no, ang just a recap dun sa mga nangyari ngayon 'no, eh, nitong March, 11, ah, um, isinerve po yung warrant of arrest sa dating, presidente na si President, Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong 'no. Eh, yun nga po, nagkaroon ho siguro ng, komosyon o, ah, konting, resistant do'n sa nangyaring, pag-aresto. Kung matatandaan po natin mga kababayan, mga ka-circle na, ah, way back 'no, sa panahon pa lang po ng dating presidente na naging issue na yung ICC, 'di ba? Dahil nga daw po sa talamak na patayan, war on drugs, do'n sa dati niyang policy. Kung matatandaan po natin as of March 16 po ata yung 2019, tumiwalag nga po tayo sa ICC 'no. Kasi dati, sumailalim tayo sa ICC, sa Rome Statute, and then nung panahon nga po ng 2019, umalis po tayo. Ngayon, ayun na nga po, bale nung 2017 mga kababayan, nagkaroon po ng mga reklamo 'no. Yung mga nagreklamo po na mga Pilipino, sila po yung mga Pilipino na hindi po kayang magbayad, hindi po kayang magbayad ng mga abogado nang sa gano'n, maipagpatuloy yung mga kaso, yung mga reklamo nila na yung kanilang yung pamilya, kanilang kaanak, biktima lamang po sa war on drugs. Ngayon may mga tumulong po siguro na idinig yung, kanilang reklamo sa ICC. Ang dahilan nila bakit sila dumiretso sa ICC, dahil hindi nga po napapakinggan yung kanilang reklamo. So, maintindihan din naman po natin kung bakit hindi ho sila nadidinig kasi siyempre they are against 'no, they are against to the current administration, which is nga nung kay former President Roa Rodrigo Duterte, 'di ba? So, pumunta sila ng ICC para magreklamo. And then siyempre hindi masyadong nabigyan ng, kumbaga, big deal dahil, iba-iba din naman kasi yung mga nababalita nung panahon na yun. So, mayroong usapin sa West Philippine Sea, lalong-lalo na yung COVID, 'di ba? Panahon ng, way back 2020, 'di ba? So ngayon po, cut the long story short, lumabas po yung, warrant of arrest galing sa ICC. Ngayon marami pong nagreklamo, mga Pilipino natin kasi lumalabas ang sabi ho nila, wala, 'di daw po valid yung warrant of arrest kasi wala na tayo sa ICC, 'di ba? Wala na silang jurisdiction, yun ang sinasabi nila, wala na tayong jurisdiction sa ICC, so bakit kailangan pang, kunin yung dating pangulo at dalhin sa ICC. So yun ang issue ng ating mga kapwa Pilipino. So, what's my comment on this? Ako mga ka-circle,
To be objective, sa panahon ng Tatay Diggs, na-experience ko naman talaga as a personally, na-experience ko talaga na nawala talaga yung mga adik lalo na sa amin bandang Bulacan, 'no. Nawala ho talaga yung mga adik, 'no, mga dati naming, na kumbaga, may mga bali-balita sa'min na itong taong 'to ay adik, ngayon wala na ho dun, 'no. May mga napapatay din, so at marami din namang mga tumitestigo na nawala talaga yung adik. Kumbaga, meron ding naging benefit yung war on drugs, 'di ba? Kasi siyempre, sino ba namang presidente o sino ba namang mga pinuno, leader na gusto ng drugs, 'di ba? Wala naman talaga may gusto. So, nung time na yun may mga patayan, siyempre tayong mga Pilipino nagustuhan na din natin yung gano'n kasi kahit papaano, masasabi nating safe, 'di ba? May napapatay. Pero as a Filipino, hindi naman tama siguro na sabihin natin na okey lang namang may mamatay, 'di ba? Ah, Siguro kung nanlaban sa pulis, talagang no choice sa pulis kailangang patayin, which is yun yung sinasabi nila sa panahon ng dating administration na kaya napapatay yung mga adik, nanlalaban, 'no? Ah, Kaya lang po, hindi rin po kasi natin maitatanggi mga ka-circle, mga Pilipino, mga kababayan ko na hindi kasi tayo yung hindi kasi tayo yung kumbaga wala ho tayo sa sitwasyon nung mga kaanak ng namatayan, 'di ba? Hindi natin talaga alam yung tunay nilang kuwento. Kasi nung time na yun, aminin natin sa hindi, may mga kuwento kasi na hindi hindi umaabot, kumbaga hindi natin nababalitaan. Kasi siyempre, sino bang nasa kapangyarihan nun, panahon ng dating presidente na si Tatay Diggs, 'di ba? So hindi natin kumbaga hindi natin ma-absorb yung ano talaga yung totoo, reality. Para dun sa mga kaanak na namatayan noong panahon ni Tatay Diggs, mga ka-circle, mga kababayan, hindi ho natin sila masisisi. Kumbaga wala kasi tayo doon sa sitwasyon nila, 'no? Kaya sila duminig sa ICC, 'di ba? At for me, para sa'kin mga ka-circle, um, yung paghuli ho kay Tatay Diggs, I think I think is, kung masasabi niyong ito ay tama o mali, para sa'kin po, siguro kailangan questionin muna natin kung valid ba yung warrant of arrest, ano ba ang pinaghuhugutan nito, 'di ba? As per nakalagay ho kasi doon talaga sa Rome Statute nung, actually nagbasa din naman ako, nag-search ako. Actually mga kababayan, puwede ho kayong mag-research, 'no. Nakalagay ho kasi dun sa Rome Statute na, may jurisdiction pa rin kasi talaga ang ICC prior noong pag-withdraw. So kung kailan ho nag-withdraw yung bansa natin is 2019 March, nagreklamo 2017, 'di ba? So, may jurisdiction pa rin po. Kasi parang ganito lang kasi 'yan, bakit nag-withdraw yung dati nating, presidente sa ICC? Kasi siguro hindi natin alam, kasi siguro napansin siguro nila na marami na rin namamatay, and to avoid na magkaroon sila ng kaso sa ICC, kaya siguro tayo umalis. At pangit naman ho siguro yung gano'n, na gumawa ka ng isang, I'm not saying na ginawa ni Tatay Diggs 'to, pero pangit naman siguro yung gumawa ka ng isang krimen o gumawa ka ng isang paglabag sa batas, 'di ba? Tapos para ma-avoid mo 'yun o takbuhan mo yung gano'ng klaseng, krimen o gano'ng klaseng reklamo, aalis ka sa ICC. Which is siguro gano'n ang sinabi doon sa Rome Statute, na kahit siguro mag-withdraw tayo, it does not discharge, 'no, from obligation. Hindi ho tayo mawawalan ng obligation kahit tayo, mawala po doon sa ICC. Kasi may pananagutan pa rin tayo dahil yung, reklamo is from 2017 po hanggang 2019. Sa mga kababayan ko na ngayon, mga nagra-rally, mga mga nagsasabi na na-oppress po si Tatay Diggs,
eh, might as well po antayin po muna siguro natin yung ano, yung, matapos yung trial. After all ho mga ka-circle, mga kababayan, hindi pa naman po guilty si Tatay Diggs, 'di ba? Hindi pa naman po siya guilty, eh. Kumbaga actually yung trial na yun na nasa The Hague, na nasa ICC siya, actually it's ano, parang benefit din naman sa kanya yun, eh. Nang sa gano'n kumbaga madinig din siya ng public, kung ano talaga yung tunay nangyari. Kasi kung wala ka naman talagang kasalanan, 'di ba? Wala ka naman talagang kailangan hingi ng sorry sa mga Pilipino, eh, hindi ka naman siguro ho matatakot na i-trial ka, 'di ba? It will also a justice for Tatay Diggs na talagang nandun siya sa ICC. Ako kasi yan lang ho sa tingin ko. I'm not saying na guilty ho si Tatay Diggs, dati nating pangulo. Actually kababayan ho ko siya, taga Leyte din po ako. So, um, maawa ka rin ho mga ka-circle, eh, mga kababayan, maawa ka rin ho sa mga kuwento. Actually pinanood ho ko, sinubaybayan ko ho yung hearing ng Quadcom. Maawa ka, maiiyak ka, maluluha ka rin sa kuwento ng mga tao na, namatayan. Yung iba dun bumili lang ng cake, namatay, 'di na bumalik. Lalo na ho si Kian De Los Santos, nakakaawa po. Dahil, nagmamakaawa siya dahil may test pa daw siya, may exam pa siya sa school, and then binaril. 'Di ba, maawa ka rin po, eh. Eh, let tignan ho natin yung process, 'no. Sabi ho nila na dahil sa nangyaring ICC, dahil ho sa nangyaring paghuli kay Tatay Diggs, eh, babagsak po ang Pangulong Marcos. Well, kung ako lang din naman yung presidente, kung gano'n din naman yung sitwasyon, okey lang siguro sa'kin na bumagsak yung ratings ko. As long as alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung best ko, ginawa ko yung tama. At ang tama, eh, magkaroon ng due process, magkaroon ng, pagdinig, 'di ba? Yun lang naman po sana mga ka-circle. Tsaka it's very ironic naman na magsasabi ho tayo lalo na ho sa kabilang kampo, yung ating dating senador, yung ating vice president na magsasabi ng jurisdiction, walang jurisdiction, 'no? Parang hinamak yung ating sovereign rights sa pagpasok ng ICC. Eh, ang question ko ho diyan, eh, 'di ba parang sila din naman yun, 'di ba? Nung panahon bang binunggo ng Chinese vessel yung barko ng Pilipinas, yung mga bangka ng mga mangingisda natin at lumubog, anong sinabi ni Tatay Diggs dun? Banggaan lang ng barko, 'di ba? I'm not saying na kailangan natin makipaggiyera sa China. I'm not saying na kailangan natin silang awayin, kailangan natin silang, ilabas natin yung itak, ilabas natin yung baril at lumaban tayo I'm not saying that way. I'm just saying na at the very least ho, ipakita ng pinakita sana ng dating presidente ni Tatay Diggs na tinutulugsa niya. Kumbaga, kahit papaano, eh, mayro'n siyang salita publicly na kumbaga, hindi niya nagugustuhan yung ginawa ng China sa atin, lalo na diyan sa West Philippine Sea. Kaso wala ho tayong narinig na gano'ng salita, 'di ba? Bagkus ano hong sinabi ni Tatay Diggs, gusto niyang gawing province of China ang Pilipinas. Tapos sila 'tong nagsasabi na walang jurisdiction, and then they're talking about sovereignty. Hinamak ng Presidente Marcos yung sovereignty ng Pilipinas. Where in fact sila 'yun, 'di ba? Kumbaga sila 'yun. Kung tutuusin nga ho actually mas nagustuhan ko pa nga yung policy ng current administration ngayon. Dahil kahit papaano ho, um, masyado tayong nagtimpi, 'no? Kumbaga, hindi natin pinatulan yung China, pero naglalabas tayo ng hinaing. Naglalabas tayo ng opinyon na hindi tama yung ginagawa niyo at yun ang sinasabi ng ating presidente ngayon, 'di ba? So, sana ho mga kababayan, mag-isip-isip po tayo.
Kasi sa ginagawa ho niyo ngayon lalo niyo lang ho pinapangit ang bansa natin, 'di ba? Pakinggan niyo lang po muna, tapusin niyo lang po muna yung hearing. After all, hindi pa naman po guilty si Tatay Diggs, 'di ba? Dinidinig pa naman po ngayon, eh. Sana po maging lawakan niyo ho yung isip natin, 'di ba? Mag-research po kayo kung ano pong mali, 'di ba? So, yun lamang po mga ka-share ko, paalam.